Good morning mga ka-idol. Welcome to my page and welcome to my YouTube channel, James Electronic Conversion. Ngayong umaga po meron tayong tanggap na digital chargeable radio, portable radio. So ito po ay na-testing na natin, na-check na natin siya. So wala siyang power, hindi siya gumagana at hindi rin siya nag-charge. Ngayon, bubuksan po natin ito, titignan natin kung ano yung pwede natin gawing solusyon, kung ano yung mga pyesa na pwede nating palitan para mabuhay natin ulit. Okay, yun lang po mga ka-idol. Simulan na po natin. Good morning ulit mga ka-idol, no? Kanina kinalas natin siya, no? Binaklas natin to. Ito itanggap natin isang digital cassette, no? X-Box yan, X-Bus RRS. Ayan, RS 50. Itong radio cassette na to mga ka-idol, walang power din nila sa akin, no? Wala siyang power. At nung chinek natin kung bakit wala siyang power, so galing na rin to sa ibang paggawaan. Ang napansin ko dito kanina, ayan, oh. Kung mapapansin nyo yung kanyang, ayan, conversion na yung kanyang rectifier diode, no? Yung bridge type diode nya. Ano, mapapansin nyo may guhit siya, mayroon siyang leak. Ayan, o. Ibig sabihin, pa isa meron pa. Ibig sabihin, maaaring shorted na yan. Conversion na yan, napalitan na yan. Kasi ang original niyan, mga ka-idol, ganito, yung diode nya. Ayan, o. IC diode ang ginamit yan. Ito. Ayan, papa natin. Ayan, ganito dapat yan, no? Ganyan dapat yan, nakadapa doon sa board. Ayan, mapapansin ito, nakaangat siya. Kasi nga, conversion na yan, iba na yan, eh. Kumbaga ginawa na lang ng ibang technician yan. Ang original yan, yung nakadapa dito sa ilalim yan, kagaya nitong isa. Ayan. Ito ay lumang power supply. Lumang power supply yan. Ayan, o. Ito yung kukunin natin at isasalin natin dito. Ayan kasi yung bridge diode na yan, yung IC diode na yan. Yan yung papasok yung 220. Mula sa 220 volts direct sa AC. Kuryente natin. Papasok siya dyan sa bridge diode. Papasok sa bridge diode. Tapos dadaan siya ng AC Mylar filter, itong capacitor na to. Ayan. Tapos papababain yung voltahe na yan. Bababa yung voltahe na yan sa pamamagitan ng mga microresistor. May microresistor yan. Kung mapapansin nyo, meron yung microresistor dito. Dito meron yung microresistor na nakakabit. Ito, yan, taka yan. Papabain niya yung voltahe na sapat lang yung isusupply dito sa buong system ng power system ng cassette. So mga ka-idol, itong mga ano na to, itong gantong klaseng mga gadget o cassette man to, napakadelikado nito. Huwag po tayong hawak dito, kahit dito sa mga control nya. Kung mapapansin nyo yung control nya, ito is coated siya ng silver. So maaari po kasing pag nakapaa tayo, maaaring gumapang yung kuryente rito. Alam naman natin na parang nakadirect siya to 20, no? Kasi hindi siya kagaya ng mga old model na dumaan ng transformer. Yung mga old model kasi na dumaan ng transformer, hindi siya delikado dahil mula sa 220, ano tayo na sample. Sample natin ito.
tayo ng sample para mas malinaw yung ating tutorial. Sample natin ito mga ka-idol. Ito yung transformer na tinatawag. Step down, tinatawag ito na step down transformer. Yung mga ganito. Ayan, kung mapapansin nyo ito mga ka-idol, no, step down transformer natin. Ito yung ito yung galing ng 220. Ayan, ito yung plug, AC plug. Ayan, ito yung galing ng 220, dumaan siya dito, pumasok siya dito, tapos ayan, 220, kumbaga 220 dito. Pagdating dito sa kabila, step down na yan. Ito ay nag-range na lang siya ng nasa 10 to 12 volts, no? 10 to 12 volts papunta sa rectifier. Kita nyo ito, may diode din sa rectifier po, malaki yan, no? Hindi pa na rectifier o bridge diode kung tinatawag ng iba yan. Ito yung output na dapat magsusupply sa board na to, pero hindi siya para dito sa cassette na to, kasi sample lang to. Ito kasing gantong step down transformer, kahit hawakan mo na nakasaksak siya, hawakan mo direkta dito sa connection na to o sa output niya mismo, no? Output nitong ano na to, yan. Kahit hawakan mo yan, hindi ka mag-ground dahil naka step down siya, gawa ng transformer na to. Dahil lang 220, umiikot lang siya dito 220 volts. Kung bubuksan kasi natin yan, may dalawang winding niya sa loob. Yung step up ay yung primary sa secondary. Yung primary, yun yung 220 volts. At yung secondary, yun yung 10 to 12 volts, no? Kaya hindi talaga siya magkakaroon ng malakas na ground, dahil pinaghihiwalay ng transformer na to yung input na 220 to 120 volts at yung output na 10 to 12 volts. Malinaw na po, no? Kaya nasabi ko na yung ganitong klase ng mga gadget o cassette, delikado po siya, kasi kung papansinin natin, wala siyang transformer, no? At chargeable siya, meron siyang battery, ano? Yan yung palatandaan na galing siya ng ibang technician, kasi ang original na battery niya ito. Yan yung original niyang battery, at nilagyan pa siya ng isang baterya dito, yan. Ayan. So kaya siya nasabi kong delikado, dahil magmula sa 250 volts o 220 volts na galing sa kuryente ng bahay, pumasok siya dito sa rectifier, direkta sa board. Ayan o, ayan o, kitang kita o, yan o. Ito yung input ng 220. Ito yung input ng 220. Ayan, pumasok siya dito, direkta sa layo. So ibig sabihin, direct siyang pumasok dito, at ni-reduce na lang siya ng itong mylar capacitor at nung mga resistor na kasama nito sa dikit mismo sa board. Ayan yung mga yan, ayan, ni-reduce na lang siya, no? Kung ganun pa man, kahit naka-reduce yan, mataas po ang pasok ng ano yan, kuryente niyan, malakas ang pasok. Naka-reduce lang yung voltahe, pero yung amperahe at yung frequency ng kuryente hindi nagbago, ganun pa rin yan. Kaya pwede pa rin tayong mag-ground dyan, pwede tayong makaryente. Ayan. Kaya tatry naman natin, wala naman tayong transformer na pwedeng ipalit dyan, tatry na lang natin na palitan to nung kagaya ng original niya. So papalit na lang natin yan, kasi yan yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya nabubuhay o wala siyang power, dahil leak na po yung mga diode niya. Yan, yung mga guhit na siya. Ayan,
Actually hindi basta guhit yan eh. Wala po kasi camera natin. Yan ay parang bitak yan siya. Click yan. Yan, maraming shorted na yan. Tinester na rin natin yan, talaga namang ano talaga siya, shorted talaga. Palitan natin yan.